Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bagong araw, bagong pagpapala galing sa Diyos. Kaya naman, umpisan natin ang bagong linggo sa pasasalamat at pagpupuri sa may kapal. Isang masamang paraan para umpisan mo ang iyong araw ay sa pamagitan ng galit. Pag galit ka, binibigyan mo ng puwang na makapasok ang demonyo sa iyong buhay. Mag-ingat ka kapag ikaw ay galit. Pero hindi naman lahat ng galit ay masama. Meron din namang galit na kailangan. Merong galit na ginagamit ng Diyos para itama ang mali. Kaya naman, pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagalit at naging daan tayo ng sakit ng loob ng iba. Tilingin natin na linisin ng Diyos ang ating galit, maging kamuka ng kanyang pagnanasa na makatulong magpabuti sa iba. Ang galit sana natin ay maging daan ng ating pagpapakabanal at pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa ating mga iba pang kasalanan at pagkukulang pagsisihan natin, tayo magpakumbaba para makita tayo muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang, ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya. Sa pamamagitan ninyo, pati ang balita
tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang babalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihin. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga iskrib at pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalataya. At kung nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit na isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat, anong ginagawa ninyo? Masahol pa siya kesa sa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa ninyo ang templo, walang anuman ito. Ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa.
mga bulag, mga hangal. Alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdi ng kanyang sumpa. Mga bulag, alin bang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag sinumpa nino man ang dambana, ipinapanumpa ninyo iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag isinumpa nino man ang templo, ipinananumpa niya iyon at ang tumatahan doon. Kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinananumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nung pong minsan, ako po ay nag-order ng isang translator device sa online store. May nakita po kasi akong isang gamit sa internet, isang gadget na kapag nagsalita ka, kaya niyang isalin o i-translate sa kahit anong wika. Kahit na 2,000 pesos po ito, binili ko. Bakit? Kailangan ko po kasi sa pilgrimage doon sa Europe, ngayon po darating na November. Ang hirap po kasing nakikipag-usap sa mga dayuhan, lalong-lala na doon sa Europe. Minsan po, kapag nag-English ka, hindi ka nila sasagutin. Meron po kasing pride ang mga ibang European. Ang pag-iisip po kasi nila dahil nasa bansa kanila, dapat ikaw yung mag-adjust. Kaya kung ikaw ay nasa Paris, dapat magsalita ka ng French. Kung nasa Portugal ka, dapat marunong kang mag-Portuguese. Sa Espanya, wala naman pong problema dahil meron tayong mga ibang salita na alam sa Kastila. Hindi po ba? Kahit na sa pagbibilang lang, kapag bumibili ka, 1, 2, 3, ayan, alam natin. Pero ang hirap pong makipag-usap. Kaya nga ako po'y napabili nung nakita ko po dumaan sa aking feed, yung pong automatic translator device. Tuwang-tuwa po ako. Pero nung dumating yung aking pong in-order, excited po ako, binuksan ko ito. Alam niyo kung ano yung pinadala sa akin? Hindi po translator, hindi po gadget, sabon. At hindi lang po kahit anong sabon ha, sabon po para sa kubeta. Yung mga blue na hinuhulog niyo po para po malinis yung kubeta. Nabudol po ako, na-scam ako. At galit na galit po ako. Isipin nyo, 2,000 pesos para sa 4 na sabon? Ang mahal naman yata ng aking kubeta. Hindi naman po gawa sa ginto. Pero yung aking panglinis, nagkakahalaga ng ginto. Pero sino po bang hindi magagalit kung yung binigay sa iyo ay iba doon sa iniisip mong binili? Bakit hindi po ako maiinis? Magkaiba yung pangalan ng parcel doon sa laman ng package. Ganyan natin maiintindihan ang nararamdaman ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit galit na galit siya dito sa mga Pariseo at Eskriba? Hipokrito daw sila. Kung mapapansin niyo po, basahin niyo ang Biblia, bihirang-bihira na nagagalit ang ating Panginoong Hesukristo. Madalas siya'y mahinahon, nagpapatawad, mapagmahal. Pero sa ating nabasang ebanghelyo, kung pakikinggan nyo, babalikan nyo, talagang mainit ang kanyang wika. Talagang may diin ang kanyang pananalita. Ang sabi po niya sa salitang Ingles, "Woe to you, Pharisees and scribes, you hypocrites!" May exclamation mark po. Ibig sabihin talagang gigil na gigil, galit na galit. Ano po bang hipokrito? Sila po mga aktor noong unang panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig po sabihin ng hipokrito ay nagbabalat kayo, nakamaskara, nagpapanggap, fake ang kanilang mga pagkatao. Kapag hipokrito ka, magkaiba yung pinapakita mo sa labas
dun sa talagang nangyayari sa iyong loob. Ang termino natin mga Pilipino dito ay plastic. Kung nga tayo ayaw natin sa mga plastic na tao, mas ang Diyos. Galit siya sa mga nagkukunwari. Mga kapatid, hindi naman po masama ang magalit. Nakasulat po yan sa Biblia. Basahin niyo ang sulat ni San Pablo sa mga tao ng Efeso. If you are angry, let it be without sin. Kahit naman po ang ating Panginoong Hesukristo nagalit. Pero ang tanong ay, ano bang pinanggagalingan ng iyong galit? 3 bagay po ang pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo bago man tayo magalit. Una, may galit na makasalanan at may galit na banal. Kailangan mong suriin, kailangan mong tignan, kailangan mong ipaghiwalay ito. Kapag nagagalit ka, dahil hindi nasusunod ang gusto mo, ego yan, kayabangan yan, kataasan ng loob yan. Kapag nagagalit ka, dahil naapakan ng pride mo, kasalanan yan. Pero kung galit ka dahil binababoy ang iyong karapatan, sinira ang iyong pinaghirapan, inaapi ang mga mahihirap, niloloko ang iyong pananampalataya, ang galit na yan ay banal. Ang galit na yan ay galing sa pagmamahal. Si Jesus ay galit, hindi lang para sa Kanya. Galit ang ating Panginoon sa mga Pariseo at Eskriba dahil nagiging hadlang pa sila sa pagsasakop ng Diyos sa mga tao. Isipin nyo, nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, meron daw po mga mahihirap na mga balo, mga matatandang babae. Binibigay nila lahat ng kanilang kabuhayan sa templo, sa mga Pariseo. Umuuwi silang gutom. Galit ang Panginoon kasi taken advantage. Kinakawawa ang mga matatandang ito. Galit ang Panginoon dahil ang ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba ay walang puso. Wala silang pagmamalasakit. Kaya nga po, tandaan nyo mga kapatid, ang galit ay mabuti kung nagmumula yan sa malasakit, hindi sa pagkamakasarili. Pero pangalawa, tandaan natin kung minsan, kailangan din ng galit para magising ang iba. Holy anger is used to wake up sleeping hearts, sleeping conscience. Meron mga pagkakataon na dapat di lang tayo tahimik na nagdadasal o malumanay na nagsasalita. Halimbawa, kapag po may nakita kayong isang bata sa daan, naglalaro, bigla-bigla merong isang mabilis na kotse, humaharurot. Ano pong gagawin nyo dun sa bata? Di ba? Sisigawan mo siya. Sumigaw ka, hindi dahil galit ka doon sa bata. Sumigaw ka kasi ayaw mong madisgrasya yung bata. Di po ba? Yung sigaw mo, babala, warning. Ganon din po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Malakas ang boses ng ating Panginoon. Mabibigat ang mga salitang kanyang binitawan. Pero hindi dahil ayaw niya sa mga Pariseo at Eskriba. Sumisigaw siya, may galit at inis ang kanyang boses kasi gusto niyang gisingin sila sa maling ginagawa nila. Tingnan nyo na, kung hindi pa tayo magagalit dahil paulit-ulit na lang ang baha, walang investigasyon na mangyayari. Dito sa flood control, kung hindi mo sisigawan ang iyong anak, nagpapatuloy siya sa pagiging drug addict. Di man siya matatauhan. Minsan hindi po maunawa ng ibang lalaki o mister. Bakit galit ang mga misis nila sa kanila? Sinisigawan sila kasi gusto lang ipaalala na meron na silang hindi tama na ginagawa. Napapabayaan na ang kanilang mga pamilya. Hindi naman magagalit ang asawa mo kung wala ka namang ginagawang masama. Hindi po ba? Baka nakalimutan natin, kapag merong sumisigaw, ang ibig sabihin lang yan, hindi nila nararamdaman na sila'y pinakikinggan. Tandaan po natin mga kapatid, bakit meron bang taong sumisigaw minsan? Kasi ramdam nila, hindi sila naiintindihan, hindi sila napapakinggan, hindi sila nauunawaan.
Kaya sumisigaw sila kasi yun na lang yung paraan para marinig mo kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Ang galit ay hindi masama kung ito naman ay isang babala. Pangatlo at kahuli-hulihan, ang galit dapat humahantong sa pagmamahal. When anger does not end in love, anger becomes sinful. Maganda pong pagmunihan yan. Ano bang kinakagalit ko? Galit ka ba dahil nahuli ka ng misis mo? Meron kang karelasyon o kalaguyo? Galit ka ba dahil pinapatigil ka sa pagsusugal, sa pag-iinom, sa paninigarilyo? Galit ka ba dahil binabawalan ka ng magulang mo, huwag ka munang makipagrelasyon, makipag-boyfriend, makipag-girlfriend dahil nag-aaral ka pa? O galit ka dahil sinesermonan ka, dahil naging addicted ka na sa internet, sa social media, dyan sa gadget mo? Kung ang galit mo ay naghahantong lang sa pagbibitaw ng mga masasakit na salita, paninira at poot, minsan kailangan huminto ka muna, tumahimik ka muna at magdasal. Pero kung ang galit mo ay magtutulak sa iyo na magmahal ka pang higit, magpatawad, maging mas mabuti, tumulong sa mga nahihirapan, ang galit na yan ay kamukha ng kay Jesus. Ang iyong galit ay mabuti at banal. Mga kapatid, tandaan po natin, ang tunay na layunin na banal na galit ay hindi para manira o hindi para magtuwid. Ang banal na galit ay hindi dapat nagpupuno sa iyo ng hinanakit at poot. Kung hindi, nandyan ang galit na yan para buksan ang pinto para sa pagbabago. My dear friends, I also want you to remember this, that anger is information. I will repeat that. Anger is information. Kung gusto mong makilala, malaman ang tunay na pagkatao ng isang tao, pakinggan mo siya, pag-aralan mo siya, tingnan mo siya kapag galit siya. Our anger reveals who we truly are. Dito mo makikitang tunay na ugali ng isang tao. Kapag galit siya, ano ba talaga siya? Makasarili o mabuti? Nakita natin sa Ebanghelyo kung sino talaga ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang galit. Nagmamalasakit lang ang ating Panginoon kasi yung mga kawawa ay lalo pang kinakawawa. Ikaw, sino ka dahil sa iyong galit? Ano ang pinapakita mo sa iyong pagkatao dahil sa iyong galit? Mga kapatid, hindi naman po masama ang magalit. Ang masama ay kung ang galit mo ay hindi nagbubunga sa kabutihan. Jesus has showed to us today, you can be angry, but please, you must be angry for the right reasons. Kaya nga po, hilingin natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos ngayon. Sabihin natin, Panginoong Jesucristo, turuan mo namang kami na magalit. Hindi dahil sa aming mga sarili, kundi dahil mahal namin ang aming mga kapwa. At sana ang galit namin ay humantong hindi sa poot, kundi sa mas malalim na pananampalataya. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin natin sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga gumagawa sa media naway akayin ng mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagaan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan ng Espiritu sa pamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo,
aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pamalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong pinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong binukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ang aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumagawa ka pa rin na magagandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikdan. Kaya naman ang iyong minahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang mga kapwa kami makapagligtas sa amin pagkapahamak sa pagkaligaw ng landas. Kay isa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Patawarin mo kami sa aming
lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace radio po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered on for men. The wine by your hand was once a vine and red. It grew to bear good fruits for men, a symbol of your blood. Of them sing we eat your body, our bread of life. Of them fire we drink your blood, the wine of your covenant. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran
upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ko po marami sa inyo ay may anger problem. Aminin niyo. Pero bago kayo magpatuloy sa inyong galit, dahil narinig niyo ang aking pangaral na hindi masama ang magalit, tandaan niyo po, kailangan maging malinaw sa iyo bakit ikaw ay galit. Anger can only be right for the right reasons. Kaya problema ang galit kapag hindi mo na yan mahawakan o mahandle sa iyong buhay. Nagiging problema ang galit kapag yan ang nagiging daan sa iyong pagkakasala. Tandaan natin kapag tayo'y galit, madalas nasasaktan natin ang iba at nasasaktan natin ang ating sarili. If you're angry, let it be without sin. Paano? Kailangan malinaw sa iyo, bakit ka ba galit? Ano bang pinaglalaban mo? Kung galit ka dahil ginagamit mo yan bilang babala o warning sa iba, mabuting galit yan. Mabuti ang galit kapag hindi ka nagtatanim ng sakit ng loob. Pero, mag-ingat din kayo dahil kapag galit kayo, diyan lumilitaw ang tunay niyong ugali at pagkatao. Your anger reveals your true personality. Through your anger, you will know who you truly are. Yan nga ang assignment ko po sa inyo. Kapag galit kayo, pag-aralan niyong iyong sarili. Sino ka ba? Ano ka ba? Bakit ba galit ka? Kung galit ka dahil natitigil yung pagkakasala na iyong nakasanayan, yan ay isang makasalanang galit. Pero kung nagagalit ka dahil nasisira ang mabuti mong pinaghirapan, ang grasya na pinagkaloob ng Diyos sa iyo ay binababoy na, ibig sabihin, tunay ka nagmamahal at nagmamalasakit. So please, take the time to reflect. Why are you angry? What does your anger reveal about you? At naway, pag napag-aralan mo ang iyong sarili, gamitin mo yan para sa pagpapaunlad pa ng iyong pagkatao at pagpapalalim ng iyong pananampalataya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kay basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.